Dito na po ang lingkod, walang iba kundi si Lola Kikay. Ito nga po ang part 2 ng dalawa nating kliyente na si Ate at si Bunso. Ngayon, dumako naman po tayo kay Bunso. Dahil i-ready na po ang mga kakailanganing gamit para sa kanyang hair. I-analyze ang kanyang hair. Medyo dry ang hair, kailangan ng treatment, mag-hair color tayo at magre-reband. Ako po si Lola Kikay. Kung ang hilig niyo po ay pagpapaganda at kakikayan, bisitahin niyo lang ang aking YouTube channel. Dahil ang aking mga content ay nagbibigay ng mga tips, tutorial at iba pa. Tara, mag-subscribe na kay Lola Kikay! So bago po tayo mag-start mag-reband, mag-haircut po muna tayo dahil nag-request po ang ating kliyente. Malaking tulong din po na mabawasan ang kanyang hair. Ito po sa mga dulo-dulo kasi may mga split end po ang buhok ng ating kliyente. Mga bagong viewers ko po, don't forget po na mag-subscribe, like and share na rin po upang makatulong po sa iba. At click the notification bell para laging update sa mga kakikay na Lola Kikay. After natin siyang magupitan, magre-reband po tayo. At last year pa kasi po ang kanyang previous reband. Ako rin po ang nag-reband sa kanya. At kung mapapansin nyo, ang kanyang kulay sa buhok ay hindi na pantay-pantay. Kaya need nating magkulay. At syempre, pagagandahin ni Lola Kikay ng bonggang-bongga ang kanyang hair. Ay babalik natin ang pagiging glow ng kanyang hair. Super straight, soft and shiny. O diba, bongga si Lola Kikay pagdating sa kikikayang pagpapaganda ng hair. Kung po siya pumunta rito, pinag-shampoo ko na po siya para diretso na po ang ating trabaho. At maglagay tayo ng ear cover para may iwasan po ang iritasyon sa kanyang skin. Mag-sectioning na po tayo ng kanyang hair. Ito po ang gagamitin natin pang reband sa kanya, Bremod Keratin Silky Straight Rebanding. Habang pinapanood nyo ko, syempre mag-subscribe na, like and share na rin po upang makatulong sa iba at click the notification para lagi update sa mga kakikaya ni Lola Kikay. Ito po, kumuha lang po tayo ng bahagyang manipis na buhok. Paalala ko, huwag titipirin sa gamot para nakakasiguro tayo bawat hibla ng buhok niya ay malalapatan. Paulit-ulit ko sinasabi, huwag pasasayarin sa anit para po maiwasan natin pagkakalbo o iritasyon sa kanyang scalp. Kung may balak po kayo magpa-reband, mas maganda po na ipagawa na lang po natin sa salon. Nakakilala natin, mas nakakaalam. Para po sa safety na ating hair. Para po sa tips at technique at idea. Isprayan ko po ng tubig ang laylayan ng kanyang buhok. Chemical treated na po siya. May previous reband po kasi siya. Para po maiwasan ng damage at pagka-rubberize ng dulo ng kanyang buhok. So heto, at natapos na natin ang kabuuhan pahira ng kanyang hair. Wait lang tayo ng 25 minutes. Pag hindi pa siya luto, dagdag lang ng 5 minutes hanggang sa maluto. Dapat tama sa oras, hindi lumabis or kumulang. Anlawan na po natin ang kanyang hair. But din po tayo ng 1 hour and 15 minutes. Anlawan lang po natin maigi ha. Tubig lang po ang pinambanlaw, hindi po natin siya sinampuhan. Tubig lang. Mapapansin nyo, dalawa po ang kliyente ni Lola Kikay. Kasama po kasi silang pumunta dito. At sabay po nilang gusto magpa-reband. Ate ay patapos na. Habang pinapalamig natin sa pagkakaplantsa ang buhok ni ate, dumako naman po tayo kay Bunso. Ito at binoblower natin ang buhok ni Bunso. Dapat talaga i-blower maigi po ang buhok niya kasi para paglapat natin ng plantsa ay sigurado akma ang init na lalapat sa kanyang hair. Para po maiwasan ang back job. Tamang init ng plantsa na lalapat sa kanyang hair. Maiwasan din ang pagputok-putok ng dulo, pagtanggel. Dapat tuyong-tuyo ang kanyang buhok. Eto, mag-start na po tayo mag-plancha. I-section na po ang kanyang buhok sa 4. Kuhala ng bahagyang manipis na buhok para pinong-pino natin mahaguran ng plancha ang kanyang hair. Tapos na mo ang kabuuan ng kanyang hair. Na-plancha na natin ang kanyang buhok. Palamigin na ng 5 to 10 minutes. I-ready na natin, gagamitin natin pangkulay sa kanyang hair. Light blonde. Dalawa po ang gagamitin natin pangkulay kasi medyo mahaba po ang kanyang buhok. Kumuha tayo ng medyo malaking lalagyan. Medyo marami po tayong gagamitin pangkulay. Ito pong dalawa. Para sigurado po tayong ayos natin malalagyan ng mga pangkulay ang kanyang bawat hibla ng buhok at magpantay-pantay. Importante po kasi huwag po nating tipirin sa pangkulay para po sa buhok ng ating kliyente. Upang lumabas at makita ang ganda ng kulay sa buhok. Siyempre, para masatisfy din ang ating kliyente sa ating trabaho. Para babalik-balikan tayo ng ating kliyente. Para po sa tips at technique, o diba?
So, sunod naman po natin ang developer. Ayan, 9% developer po. And i-mix lang po natin sila. Ayan, i-mix natin pong maigi. Importante po kasi na mag-blend ang pangkulay at developer para nga naman talaga maging maganda ang kakalabasan ng pangkulay. So, maging matyaga po tayo. Ayan, i-mix lang po ng i-mix natin. Ayan, para maganda ang pag-blend ng developer at pangkulay. Habang iniintay nyo po ang resulta na ginagawa ni Lola Kikay, ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo, like and share na rin po. At click the notification bell para laging update sa mga kakikaya ni Lola Kikay. Heto, after na natin ma-blend ang pangkulay, isunod naman po natin ang rebonding number 2. Nasa step 2 na po tayo. Halo lang po natin ang rebonding number 2 sa pangkulay. Para sa tips at technique at idea para nga naman makatipid na tayo sa konsumo ng oras. Para po sa hindi nakakaalam, pwede pong paghaluin ang pangkulay at ang rebonding number 2. Ihan din po natin ang lagay ng rebonding number 2 kasi pag ganito po na plancha po ang buhok, malakas pong kumain sa gamot. Ito, kumuha lang po ng bahagyang manipis na buhok. Sigurado nating malalapatan ang bawat hibla ng kanyang hair. Diretso lang hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang buhok. Kung po pinapaalala, maging matyaga, hindi natin bigyan ng damdamin ang ating ginagawa upang maging maganda ang resulta ng ating trabaho. Si Lola Kikay! Kung ang hilig niyo po ay pagpapaganda at kakikayan, bisitahin niyo lang ang aking YouTube channel. Dahil ang aking mga content ay nagbibigay ng mga tips, tutorial at iba pa. Tara, mag-subscribe na kay Lola Kikay! So, haya, malapit na po tayo matapos. Shout out nga po pala sa aking mga subscriber. Ayan, going to 7K na tayo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po kay Lola Kikay. Kayo po ang aking inspirasyon na patuloy gumawa ng content pagdating sa mga kakikayan sa buhok. Alam ko na magagamit nyo in the future, sa pangkabuhayan, na po sa mga nanay, lola, tita, ate, kaibigan, maaaring pwedeng pangdagdag income or pagkakitaan natin ito para sa ating pamilya. Lalo po ngayon, napakahirap ng buhay. Kung hilig naman nyo talaga ang ganito, mas madagdagan pa po ang inyong mga kaalaman. May mga livelihood program ang ating mga barangay. Or mag-aral po tayo sa TESDA. So heto, malapit na po tayong matapos. Check ko lang maigi at sinisipat-sipat kung talagang lahat ay napahirang ko na ng gamot. Ayan, tapos na po tayo. Wait na lang po tayo. 20 to 30 minutes. So, ayan, makalipas ang 30 minutes. So, siya, tara, anlawan na po natin. Ayan, anlawan na po natin. Inalawan lang po natin. Hindi tayo gumamit ng shampoo. Bahagya lang po natin patuyuin. Ayan, bahagya lang. I-blower po natin ng 70 to 80% at magti-treatment na po tayo. Another tip sa mga rebonded ng hair, dapat may ganito tayong suklay, malalaki ang ipin. Ito po ang gagamitin natin treatment sa kanya. Brazilian Botox Collagen Cacao Seed Butter. Diba? Bago sa pandinig. Kulay niya, kulay orange. Para sa akin ay amoy bubble gum. Bahagya lang po tayo maglagay ng gamot at madali naman po magdagdag. Matapang po kasi sa pang-amoy ito at masakit sa mata. Hindi kaya ng ating kliyente, pwede naman natin silang bigyan ng mask. Tapos na po natin pahiran ang kabuuan ng kanyang hair. Babad lang po natin ng 45 minutes to 1 hour. Babad din po tayo ng 1 hour para bonggang-bonggang maganda ang kanyang hair. At ito naman po natin ay blower po muna natin maigi. Patuyuin natin ng bahagya at saka po natin i-seal ng plancha para mag-long last po ang ginamit natin pang treatment sa kanyang hair. So, ayan, haguran po lang natin na maigi ng plancha. Katapos po nito, 3 days po na hindi tayo mag-shower. 4th day, pwede na po natin siyang paliguan. Bawal pong maligo sa dagat at swimming pool nang maiwasan ang damage ng ating buhok.